Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys, kamusta po kayo? Yan, ngayon po ay December 20, 2025. So 5 araw na lang, Pasko na, grabe. Merry Christmas po sa inyong lahat mga kababayan. So 5 days before Christmas. So muli, maligayang Pasko po sa inyong lahat. At ito, magandang pamasko kay General Torre kay General Nicolas Torre III. Dahil siya po ay inappoint ni Pangulong Bongbong Marcos bilang manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayan. So congratulations kay General Torre III. Ang tanong, kasi di ba ano pa siya? Active pa siya sa kapulisan eh. Anong gagawin? Mag-retiro ba siya ng maaga? Kasi hindi pa pwede yun eh. Kasi di ba, MMDA General Manager, tapos ikaw ay may hawak na 4 stars sa PNP. So parang siguro bibitawan niya yung kanyang pagiging pulis. So baka magretiro na siya. Early retirement, di ba? Early retirement ang mangyayari. Abangan natin kung anong hindi ko pa kasi masyadong nabasa yung balita eh. Nakita ko lang itong post ni Ramon Tulfo kasi tinitingnan ko yung post ni Ramon Tulfo eh. Ang dami rin palpak eh. Ito si Ramon Tulfo nagiging marites eh. Ang dami na rin mga pinopost na ayon daw sa kanya Tweety Bird. Siguro yung Tweety Bird na. Maliit lang. So ayon daw sa kanya Tweety Bird, ito si Nicolas Torre ay inappoint po bilang General Manager ng MMDA. As meron pa siyang ganito, meron pa siyang mga pahabol eh. Pinalo at pagkatapos binigyan ng candy dahil naglulupasa yung bata. So may pagganong-ganon pa siya kay General Torre. Ano ba to? Inggit ka ba kay General Torre? Tulpo? Kaya ka nasusuntok ni Raymond Santiago eh. Dami mong sinasabi. Ito pa nga, meron pa nga dito eh. Ang nag-post siya kanina, sabi ni Ramon Tulfo, arestuhin daw si Senator Bato de la Rosa ng kapulisan. Ito, December 20. Matatapos na December 20. Meron bang arestuhan na nangyari? Wala. So wala na yung Tweety Bird mo, Ramon Tulfo mo. Mukhang sablay na yung mga sinasabi sa'yo ng Tweety Bird. So yan mga kababayan, congratulations kay General Nicolas Torre III. Siya na po ang bagong General Manager ng MMDA, Metro Manila Development Authority. Ngayon, ito yung tanong. Para lang alam natin mga kababayan, ano ba ang responsibilidad ng isang General Manager ng MMDA? Iba po yung General Manager, iba po yung MMDA Chairperson. Baka malito kayo magkaiba po yan. Unahin muna natin. Ano ba ang General Manager ng MMDA? Ito ay may pangunahing responsibilidad sa pang-araw-araw na pamamahala ng MMDA. Okay, so ito po yung mga responsibilidad ng MMDA General Manager. Ito na yung magiging trabaho ngayon ni General Torre. Unang-una, pagpapatupad ng mga programa at polisiya. Ipinapatupad ang mga desisyon, patakaran, at resolusyon ng MMDA Council. Sino-sino ba yung miyembro ng MMDA Council? Sila po ang bumubuo po nun ay mga alkalde ng Metro Manila at pinamumunuan ng MMDA Chairperson. So kung ano man ang magiging resolusyon, desisyon, patakaran, ipapatupad dito ng MMDA General Manager. Pangalawa, pamamahala sa operasyon ng ahensya. Nangasiwaan ang araw-araw na operasyon ng MMDA. Ano ba mga ginagawa usually ng MMDA? Traffic management. Nako, sakit sa ulo na ito. General Torre. Mukhang makakalbo dito si General Torre. Lalong-lalo na dyan sa EDSA. Nako po, Diyos ko. Sobrang traffic. Pangalawa, flood control. Nako, asikasuhin mo yan. Laging baha dyan sa Metro Manila. Pangatlo, solid waste management. Pangapat, urban renewal at public safety. So yan po yung mga operation na ginagawa ng MMDA. Pangatlo, pamumuno sa mga empleyado ng MMDA. Okay? Ano ba ang trabaho ni General Torre ngayon?
Siya po ang mamumuno at mangangasiwa sa mga opisyal at kawani ng MMDA. At titiyakin niya ang disiplina, mahusay na serbisyo at tamang pagganap ng bawat unit ng MMDA. Ano ba? Pagpapatupad ng batas at ordinansa. Ang General Manager ay titiyakin niya ang wastong pagpapatupad ng MMDA resolutions, ordinansa at national laws na saklaw ng kapangyarihan ng MMDA. Ano pa ang magiging trabaho niya? Koordinasyon sa mga LGU. So siya na po ang makikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, mga LGUs and local government units sa Metro Manila para sa magkakaugnay na proyekto at solusyon lalo na sa trapiko at baha. At bilang MMDA General Manager, siya rin po ang mga kasiwa sa pondo at ari-arian ng MMDA. Siya po ang magtitiyak na ang budget at mga ari-arian ng MMDA magagamit ng tama, episyente at naayon sa batas. At bilang MMDA General Manager, siya na po ang mag-ulat sa MMDA Council at Chairperson tungkol sa estado ng mga programa, proyekto at operasyon ng ahensya. Okay, so ito po ay nakasaad, yung kanyang tungkulin ay nakasaad sa Republic Act number 7924, ang batas na lumikha sa MMDA. Okay, so baka malito kayo. Ano ang pagkakaiba ng chairperson at general manager ng MMDA? Kasi baka sabihin nyo, siya yung chairperson. Hindi magkaiba po yung MMDA chairperson at MMDA general manager. Unang-una, yung papel. Ano ba papel nila sa MMDA? Yung MMDA chairperson, siya ang pinakamataas na pinuno ng MMDA. Okay? Habang ang general manager naman, ang chief operating officer. Alright? Ngayon, ang direksyon? Saan ba nakafocus ang MMDA chairperson? So, ang MMDA chairperson ay nakatutok po sa policy direction at leadership. Habang ang MMDA General Manager na si General Torre ay ang focus niya ay araw-araw na operasyon ng ahensya. Okay. Ang MMDA Chairman ay namumuno sa MMDA Council sa mga alkalde ng Metro Manila habang ang MMDA General Manager ang hawak po niya, siya po ang namumuno sa mga departamento at empleyado ng MMDA. Ngayon ang tanong, gumagawa ba ng polisiya ang MMDA chairperson? Opo. Kasama ang MMDA Council sa gumagawa ng polisiya habang si General Manager naman, si General Torre, ay hindi po siya gagawa ng mga polisiya. Ang gagawin niya, kung anong polisiya na gagawin ng chairperson at ng MMDA Council, siya lamang ang magpapatupad. Okay? So, sa pagpapatupad naman ng polisiya, itong MMDA chairperson, siya ang oversight, siya ang supervision, habang ang MMDA general manager ang direktang magpapatupad dito. So yun mga kababayan, na magkaiba po yung MMDA chairman at MMDA general manager. Mas mabigat po ang trabaho ng general manager kasi yung chairman, parang bossing ka lang eh. Pero yung general manager, hawak mo, General Torre, sakit sa ulo niya. Masakit sa ulo yan, General Torre. So, pero kaya mo yan. Magaling naman to si General Torre. Ang tanong nga lang, magre-retire na ba siya? Hindi naman pwedeng pulis siya. Tapos, at the same time, General Manager ng MMDA. Diba? Hindi naman pwede yun. So, yan mga kababayan, congratulations kay General Torre. Congratulations, sir, Galing-galing mo. Sana ay maibsan ang traffic dyan sa EDSA. At sana naman ay mabawasan yung baha dyan sa Metro Manila. Sakit sa ulo sigurado ng General Torre nito. Okay, so ilan po mga kababayan, update ko lang kayo sa mga nagmamahal at sumusuporta kay General Torre. Ayan po, good news at congratulations po syempre kay General Nicolas Torre III. So General pa rin po si Nicolas Torre, General Manager. Pero yung pagiging General niya, taglay niya na yun, hawak niya na yun. Hanggang siya ay magretiro, General pa rin siya. Kaso yun nga, baka mag-early retirement, kasi nga, hindi mo pwedeng hawakan yung posisyon habang ikaw ay nasa PNP. Alright, so marami naman matutuwa dito, lalong-lalo na yung mga nagpapantasya
ng BMT Natics dito kay General Torre. Nakilala na natin kung sino yun. So, yun lang po muna mga kababayan ng ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Ingat po tayong lahat. God bless po.